Do not go all in. Oo, marami man nagkakamali dito, no? Marami nagkakamali dito. Yun pong halimbawa kanina na nasabi ko po sa inyo, 'di ba? Only 5%, maximum 10% nung buong capital ninyo. Halimbawa, nasa spot kayo, kuha lang kayo ng yung portfolio nyo, let's say $10,000, no? Kuha lang kayo ng 1,000 pang casino, 'di ba? Mga titos and titas. Huwag mong kukunin yung lahat, ano? Huwag mong kukunin yung buong $10,000 at ilalagay mo sa casino, 'di ba? At kapag ka po kayo ay tataya na, no, wag nyo din pong itataya yung buong 1,000. Okay? Sabi ni Tito, pwede naman. Nilaan ko naman talaga dito itong $1,000. O sige, pag sok pa mo, 1,000 kagad. Wag pong ganun. Wag pong ganun, ano. Do not go all in sa isang trade. You can divide it. Divide your bets into 3. No, mga titos and titos. 2 to 3. Mamaya ituturo ko po sa inyo kung paano. No? So, but the principle here of risk management is to do not go all in. Okay? At least dalawa. At least dalawang entry ang hahanapin mo. Okay po. At hindi mo itataya yung buong 1,000, ha. I'll teach you later kung ano lang yung pwedeng itaya sa 1,000. And then ito po, no, ito pinaka-importante, ha, mga titos and tinas. Ito hindi tinuturo eh. Meron kasing common misconception, ano, dun sa isolated and cross na leverage. Okay. So, yung iba po na hindi familiar, no, sa futures trading po, sa leverage trading kasi, meron tayong tinatawag na cross at isolated. Okay. So, karamihan ng maririnig po ninyo, sasabihin sa inyo, pag tinanong kayo, ano ba yung cross, ano ba yung isolated? Ito rin po yung una kong intindi, no? Pagka-cross daw, sasabihin sa iyo, pagka-cross kasi, risky yan. Kasi, pagka-cross, kakainin yung lahat, no? Yung buong futures portfolio mo, pag bumaba yan, pwedeng maliquidate yung buong portfolio mo. Yes, that's true. Pwede pong maliquidate yung buong portfolio mo kung tatamaan yung liquidation price mo. Okay? Pag nakakross ka. So, sabi po doon, just to be safe, ay dito lang kayo. Sa isolated nyo lang. I-isolate nyo lang. Kaya ako yun din ang ginawa ko. Isolate lang para less risk. Kasi risk manager tayo eh. No? So, isolated lang. Lahat ng trade ko puro isolated. No? So, let's say tataya ako ng 300, let's say I have a $1,000, tataya ako ng sa isang trade, sa isang position, let's say magpapasok ako ng $400, so i-divide ko yun by 2. So, unang entry ko, 200, tapos pag may nakakita, tapos pag maganda yung takbo, pwede ako mag-add, dagdag ako ng 200. So, 400, pero isolated parehas. No? Bakit? Para daw pag ang risk na nakataya po doon is may $400 lang. Pag umabot sa liquidation price, 400 lang madadali. Hindi madadali yung buong 1,000. So, safe yung 600 ko. Yun ang pagkakaintindi ko. Which is tama naman. Which is tama. No? Ang problema, no, ito hindi tinuro sa atin. Ang ganda pala nitong crossing ng leverage. No? Bakit po? No? Kasi po, pag nakakross yung leverage nyo, ang layo ng liquidation price ninyo. Okay po. Mamaya ipapakita ko sa inyo yan. Ito ha, kaya po tatandaan nyo, no? Cross your leverage, no? Cross your leverage. Kasi, kapag ka po, ang taya mo, 400, no? At naka-leverage ka, let's say $400, naka-leverage ka ng 10x, isolated, yes, ang pwedeng ma-liquidate is $400 lang. Pero ang liquidation price mo is near to your entry price. Kasi ang kino-consider ng system is na i-risk mo is only $400. So, mas malapit yung liquidation price mo. Pero, pag nakakross po yung leverage ninyo, no, ang kino-consider ng system, yung buong $1,000 mo. Okay? Buong $1,000. So, ang layo ng liquidation price mo. No? Simula po nung ginamit ko tong crossing ng leverage, never po ako na-liquidate. No? Hindi po sa pag ano to
Never na ako na-liquidate nung natutunan ko tong cross leverage. No? Kaya po ako, ang ginagawa ko is cross lang, bantay, no? Tapos wala akong dati hindi ako natutulog ng ano eh. Sa totoo eh, hindi ako natutulog ng walang stop loss eh. No? Ngayon nakakatulog na ako eh. No? Kasi alam ko babalik ulit sa entry ko. So ang stop loss ko near my entry price. Halimbawa po, bumaba yung price. Kagabi lang, no, nagte-trade ako. Bumaba yung price, loss na ng 50%. No? Minsan, maabot pa, mga 70 ho yan eh. 70, 80. Hindi ko pa naman naabutan yung 100. No? Pero, laging bumabalik doon. Laging bumabalik doon sa entry price ko. So, I cut loss near my entry price. Pero napakalayo po nung liquidation price ko. Kaya never na akong na-liquidate. So, ito hindi tinuturo. Kasi bakit? Siyempre, gusto ng mga exchanges, ma-liquidate tayo eh. Na, mga titos and titas. So, ito yung power ng cross, no? Ng cross leverage. Which is, karamihan, hindi alam. Kasi ang alam ng iba, isolated lang. Kasi yan po yung tinuturo. Yan lahat makipapakinggan nyo siguro sa mga maa-attendan yung futures webinar o mababasa ninyo, mapagtatanungan nyo, isolated lang ituturo sa inyo. Pero si Tito, cross tayo. Gets po, no? So, yan ang that's how we are going to manage risk. Ulitin natin. Start with low leverage. Open closer to the support and resistance. Okay? Pag maglo-long, open closer to the support. And pag mag-short, open closer dun sa resistance. Okay? Trade only 1 to 3 crypto asset para po makabisado ninyo yung galaw. Set stop loss kung hindi mo kayang i-monitor. Pero we suggest na i-monitor. Bantayan yung trade. Do not go all in. Divide your bets into 2 to 3. No? At least 2. No? Sa pagpasok ninyo. And don't forget to cross your leverage. Use cross. Yan po, how to manage risk